Magandang araw, Pilipinas at buong mundo, mga ate at kuya, mga ka-reload. Pahiram po ang inyong konting oras. My name is Olimar and welcome sa RD Talks! Mga ka-Facebook and ka-YouTube, nandito po kami ngayon sa Villa Veronica, Hirad po. Matatagpuan po ito sa Purok 2, Barangay Bukal, Silang, Philippines. Sa mga gustong mag-book ng kanilang mga outings, gatherings, paki-message na lamang po ang kanilang Facebook page. Ito ang Villa Veronica Hirad Pool. For today's talk, ating kilalanin ang minsan nag-viral sa social media, ang batang hindi marunong uminom ng gamot. Ang social media influencer na kasalukuyang nagpapakilig at nagpapangiti sa atin. For today's talk, ating alamin ang mga nakatago sa kanyang mga ngiti. Please welcome Jancel Peña! Salamat po. Maraming salamat, Jancel, sa pag-unlak sa aming paanyaya dito sa RD Talks. Sino ba si Jancel Peña sa totoong buhay? Ako nga po pala si Mark Jancel B. Peña. Nakatira po ako sa Antipolo City. 15 years old na po ako. And yung papa ko po, ang pangalan niya po ay Fredolino Peña. At ang nanay ko po, si Edelpa Baluyot. Yun lang po, maraming salamat. So yun guys, nakilala natin si Jancel Peña. Kung taga saan, pwede nyo siyang puntahan. Ayan. So ngayon, Jancel, sino-sino ba ang mga taong bumubuo sa buhay mo ngayon? Ibig kong sabihin is, sino-sino yung mga nakakasama mo ngayon sa bahay na siyang nag-aalaga, na siyang gumagabay sa'yo ngayon? Ang nakakasama ko lang po talaga sa bahay, si Mami Juby, at saka si Tito Tasbo, yung asawa po ni Mami, at saka po si Nanay, at saka po pinsan kong bata. And nung naano po si Mami, inoperahan po siya, yun parang nag-stay na po sila lagi sa ospital. Simula po ngayon, magdadalawang buwan na po si Mami sa ospital. Ngayon po, kaya po ako medyo nakakaalis-alis, pupunta po ako sa mga grupo, tapos dun po ako nag-i-stay sa mga management po. Para maging clear lang sa kwento, Jancel, pwede mo naman po itong sagutin, pwede yung hindi mo sagutin. Pero sino ba yung tinutukoy mong mami sa kwento at bakit siya na sa hospital? Siya po si Mami Juby Del Baluyot. And simula po nung sinilang ako, siya na po ang sa akin. And kaya po siya nasa hospital ngayon dahil po sa sakit niyang cancer. So, nakakalungkot mang isipin, Jancel, sa likod pala ng mga ngiti na nakikita namin sa social media, ikaw pala ay mayroong madilim na kinakaharap ngayon. First is, ang hindi mo makasama sa loob ng bahay, ang both parents mo, for me is napakahirap. Ano na nga lang na yung taong nagtiyaga, nag-alaga at nagmahal sa'yo ay merong malubhang karamdaman ngayon. Kung ako siguro yung point na nandyan sa sitwasyon na yan, masasabi kong pasan ko ang daigdig. Or mapapatanong ako sa Panginoon, bakit? Ikaw ba, Jancel? Dumating ba sa punto na nagtanong ka sa Panginoon kung bakit nasa sitwasyon ka ngayon? Minsan po napapatanong, pero nandiyan naman po mga tito at tita ko, lalo na po yung lola ko, na nakasuporta sa akin. And si Mami po, lalo na po siya. Siya na po yung pinaka-the best na nakilala kong babae sa buong mundo. Siya po yung tita ko, lahat po gagawin niya, mapasaya niya lang kami. Kahit walang-wala na po. Alam mo, Jancel, napakapalad mo. Kasi sa buhay natin ngayon, bihira na lang yung isang tita
Bihira na lang yung isang Mami Juby na makikita mo dito sa mundo, na ibibigay lahat ng meron siya. Mapaligaya lang niya yung mga taong nasa paligid niya. Kay Mami Juby, kay Ma'am Juby, kay Tita mo Juby, maraming salamat po sa pagmamahal na ibinibigay niyo po sa mga taong nasa inyong mga paligid or nasa inyong paligid. Then Jancel, yung pagmamahal sana ng tita mo na ibinigay niya sa inyo, sana wala siyang naging pagkukula or walang naging kulang. Ngayon, nais ko lang malaman, kung bibigyan ka ng isang kahilingan, ano yon at bakit? Ang isang hiling ko lang po, sana makasama namin ng matagal si Mami. And sana po magawa na ulit namin yung mga ginagawa namin dati tulad nung malakas pa siya. And sobrang miss na miss ko na po yung paggala-gala namin nila Mami. And di po siya nagkulang sa akin ng payo. Lahat po ng mali ko, tinatama niya. Isang napakagandang kasagutan, Jancel, ang marinig mula sa iyo na yung bukod tanging kahilingan na ipagkakaloob sa iyo ng Panginoon is inaalay mo sa isang taong nagpahalaga sa iyo, gumabay, at isa sa mga katanungan ko, Jancel, ano yung hindi mo makakalimutan na pinayo sa iyo ng Tita Juby mo? At ang hindi ko po makakalimutan na payo sa akin ni Mami ay yung wag na wag akong magsisinungaling. Kasi daw po, kapatid ng sinungaling ang magnanakaw. Sa dinami-dami ng payo sa akin ni Mami, simula ng bata ako, lahat nga po yata ng pagpapangaral sa bata, sabi na po sa akin ni Mami. And kung pwede ko lang po ibuhos lahat ng lakas ko kay Mami, yun po, nabuhos ko na. And ang hiling ko lang naman po, yung gumaling si Mami, makalabas na po ulit kami. Lahat po ng ginagawa namin dati, magawa po ulit namin. And yun lang po, Mi. Miss na miss ko na po yung paggala natin. So yun, Jancel, nakakatuwa lang kasi sa edad mong yan, ngayon nasasabi mo na natatandaan mo lahat ng mga payo ng tita mo mula nung bata ka. Pero ang tandaan mo to hindi lang basta naaalala mo, kundi isabuhay mo nawa, isabuhay mo kung ano yung ipinapayo sa iyo ng tita mo. Isabuhay yung gawin mo siya sa personal. Kasi yan yung isa sa mga sandata ng mga taong nagtatagumpay. Yung isinasabuhay nila, yung mga pangaral ng kanilang mga magulang or ng kanilang mga mahal sa buhay. At sana ngayon sa oras na ito, ang Panginoon ang nakakakita sa atin at magbibigay ng mga kasagutan sa mga kahilingan na sabi mo nga kanina, kung pwede mo lang ibigay yung lakas mo para kay Tita Juby mo, ibinigay mo na. Hindi natutulog ang Panginoon. So, maputol ko lang saglit, Jancel. Nabanggit mo kanina na almost 2 months na yung tita mo sa loob ng hospital.
paano nyo nasusuportahan yung mga daily expenses, yung mga medical assistance, yung mga gamot na kailangang bilhin ng tita mo? Sa totoo lang po, doon po namin nakuha sa family business po namin. Sa naipon po ni Mami sa pagtinda ng siomai. And sa mga mabubuting puso rin po na tumutulong kay Mami. Ayun lang po, nagsisikap po ako ngayon para makatulong din po kay Mami. Panggastos-gastos sa pang-araw-araw. And sa pambili-bili rin po ng mga gamot. Alam mo, Jancel, ayon sa kwento mo, sadyang napakabuti ng puso ng Mami Juby mo kasi dito natin nakikita na ang daming gustong tumulong sa kanya. Na ang daming nagmamahal sa kanya. Isang patunay na si Mami Juby mo ay naging mabuti. Naging mabuting tao. Noong malakas hanggang ngayon na nasa sitwasyon siya ng mayroong karamdaman. Ngayon, Jancel, ano naman yung pinakamensahe mo para sa nag-iisang Mami Juby sa buhay mo? Ito lang po ang gusto kong sabihin sa iyo, Mi. Mahal na mahal kita. Wala na pong makakapantay sa pagmamahal mo. And sa amin po ng mga pinsan ko, lalo na po kay Bubing Mi. And lalo na rin po sa akin, simula baby ako hanggang ngayon, ramdam na ramdam ko po yung pagmamahal na binibigay mo sa amin, Mi. Maraming salamat, Jancel, sa isang napakagandang mensahe. Napakagandang mensahe mo sa Tita Juby mo na nawa, eto yung maging dahilan. Yung mga salitang yan ang panghugutan ng tita mo ngayon upang mas lumaban pa siya sa buhay. Or mas lumaban pa siya sa pagsubok na kinakaharap niya. Jancel, ano naman yung pwede mong message? Or ano yung message mo sa mga tao na nakapanood sa episode na to? Pero bago mo sagutin yan, magbabalik ang RD Talks! At tayo ay nagbabalik sa RD Talks. Ang tanong natin kanina, ano yung pwede mong i-message sa mga tao na nakakapanood or manunood or nakapanood ng episode na to para sa Tita Juby mo? At ang masasabi ko lang po sa mga panood ng video na to, and sana po sama natin lagi si Mami Juby ko sa pagpe-pray natin bago matulog or pagkakain. And yun lang po masasabi ko. Okay na po sa amin kahit maliit na bagay, magbigay man o kayo o hindi. Basta po masama kami sa pagpe-pray. Maraming salamat, Jancel, sa isang napakagandang mensahe. Napakagandang mensahe mo sa Tita Juby mo na nawa, eto yung maging dahilan
Yung mga salitang yan ang panghugutan ng tita mo ngayon upang mas lumaban pa siya sa buhay. Or mas lumaban pa siya sa pagsubok na kinakaharap niya. So yun mga ka-reload, na pakinggan natin yung panawagan ni Jancel Peña sa mga taong nakakapanood or makakapanood pa ng video na to. Nawa po i-share nyo upang sama-sama po tayong manalangin sa patuloy po na paggaling po ni Ma'am Juby. At sabi nga po ni Jancel, maliit man po o malaki, or kahit panalangin na lamang po, maraming salamat po sa inyong lahat. So ngayon, dako na tayo sa Fast Talk. Kung gamit ka sa banyo, ano ka? Sabon. Araw o gabi? Araw. Gaano ka karupok? 10. Bagay na mahirap bitawan. Cellphone. Tao ang huling nagpasaya sa'yo. Si Mami Juby. Siomay o siopaw? Siomay. Isang rason kung bakit masaya maging single. Masarap maging malaya. Bagay na lagi mong nakakalimutan dalhin. Wallet. Subject sa school na nagpaiyak sa'yo. Math. Past, present, or future. Future. Paboritong gawin ng paboritong gawin sa isang bagay sa banyo. Tumae. 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 Huling kantang nagpaiyak sa'yo. Lives by Ben and Ben. Sexiest part of your body. Yes. Yes or no, mahal mo pa ba siya? Yes. Lights on, lights off. Lights off. Best time for happiness. Anytime. Eat or to drink. Eat to drink. Happiness or chocolate. Chocolate. Complete the statement, sana paggising ko. Sana pagising ko, okay na lahat. Magaling na si Mami. Ayan, maraming salamat, Jancel Peña. Ayan, maraming salamat. Thank you sa inyong lahat. So yun mga ka-reload, nalaman natin yung madilim na kwento sa kabila ng mga ngiti ni Jancel Peña sa social media. Dito po nalaman natin na mayroon pala siyang pinagdadaanan. Kay Ma'am Juby, Ma'am, kaisa niyo po kami, kasama niyo po kami, nalalaban sa inyong laban. Kanina po, habang nagsushoot po ng RD Talks, meron pong napagkasunduan ang management na programa. Ito ang isang pisong halaga para sa 1 milyong pag-asa program na kung saan ito po yung magiging daan upang makatulong po at makasama po sa inyong laban. Nawa po, magtulong-tulong po tayo upang labanan. Magtulong-tulong po tayo upang tulungan po si Ma'am Juby sa kanyang laban. Kasi alam po namin, mga ka-reload, na kung makikita po ni Ma'am Juby na marami po tayong tumutulong sa kanya, alam ko po na malaking bagay po yun para po sa kanyang paggaling. Ma'am Juby, ito ang lagi mong tatandaan. Mababasa sa unang Korinto, Kapitulo 10, versikulo 13. Walang pagsubok na dumarating sa inyo na hindi nararanasan ng ibang tao. Ngunit, maaasahan natin ang pangako ng Diyos na hindi tayo pababayaang subukin ng higit pa sa ating kakayahan. Kaya kung dumaranas kayo ng pagsubok, gagawa siya ng paraan upang mapagtagumpayan ninyo ito. Ma'am, ito po ang panghawakan natin. Ito po ang panghawakan mo. Alam ko po, darating ang isang araw na mapagtatagumpayan mo ang laban na to. Hindi man po dito sa lupa. Darating po tayo sa pangalawang buhay na yun ang dapat nating pinaghahandaan. Sapagkat yun po ang buhay na walang hanggan. Sa piling po ng ating Ama, wala na pong sakit, wala na pong problema. Lagi niyong tatandaan,
life is full of choices. Choice mong maging masamang tao, choice mo ding maging mabuting tao. Pero lagi mong tatandaan at lagi mong pipiliin ang maging isang mabuting tao. Dito na po nagtatapos ang episode 9 ng RD Talks! Hi guys! My name is Olimar and from Alagang Olimar Talent Management and we are... Reload 5.5! At syempre, nandito kami ngayon sa... Villa Veronica Tagaytay Native Food! Ano pang inaantay nyo? Let's go! Hi! Ba't nyo kinimo?